Mga red flag sa pagbili ng property. Bago ka bumili ng bahay, lupa, kondo o kahit anong property, huwag puro magandang location, magandang bahay at magandang presyo ang tinitingnan mo. Dahil minsan, ang property na mukhang maganda, opportunity ay pwedeng maging malaking problema kapag hindi mo na-check ng mabuti ang documents at background nito. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang mga red flags na dapat mong bantayan bago bumili ng property. Kung nagplano kang bumili ng property, panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka makatulong ito para maiwasan mo ang malaking financial mistake. Red flag number 1. Walang title o malabo ang documents. Unang red flag, malabo o incomplete ang documents ng property. Halimbawa, sasabihin sa iyo ng seller, "Sir, may tax declaration naman." "Sir, minana lang namin ito." "Sir, inaayos pa ang title." Hindi ibig sabihin na automatic scam na ang property. Pero, dapat mag-ingat ka at i-verify muna ang ownership at legal status bago maglabas ng malaking pera. Kung titled ang property, humingi ng copy ng title at i-verify ito sa Register of Deeds. Huwag umaasa sa photocopy lang ibinigay ng seller. Red flag number 2. Sobrang baba ng presyo. Second red flag, sobrang mura kumpara sa market value. Halimbawa, ang mga property sa area ay nasa 5 million pero may nag-o-offer sa iyo ng similar property pero only 2 million. Of course, nakaka-excite pero bago mo bilhin, na swerte ko, itanong mo muna bakit sobrang mura. Baka may problema sa title. Baka may unpaid na taxes. Baka may occupant. Baka may dispute. Baka may problema sa access road. O baka may ibang legal issue na hindi agad sinasabi sa buyer. Tandaan, hindi lahat mura ay magandang deal. Minsan, puro dahil may problemang kasama. Red flag number 3. Pinapadali ka sa pagbayad. Red flag number 3. Pinipressure kang magbayad agad. Halimbawa, "Sir, ngayon lang itong price." "Sir, may ibang buyer na." "Sir, kailangan mo mag-reserve ngayon." "Sir, send mo na agad sa personal account ko." Yes, may legitimate sellers na may reservation deadlines, pero bilang buyer, huwag mong bayaan ang pressure ang magdesisyon para sa iyo. Before paying, make sure na verify mo muna ang property. Document seller, terms and condition at kung saan talaga mapupunta ang payment. Red flag number 4. Hindi match ang seller sa documents. Fourth red flag. Iba ang taong nagbebenta kumpara sa pangalan sa title o documents. Halimbawa, ang title ay nasa pangalan ni Juan, pero si Pedro ang nagbebenta sa iyo. Hindi ibig sabihin na illegal agad, possible na authorized representative siya or her attorney in fact or may ibang legal authority, pero kailangan mong malaman ano ang legal authority niya para ibenta ang property. Kung
kung representative siya, kailangan mong ma-verify ang proper authorization and supporting documents. Huwag basta magbayad dahil lang sinabi niya, ako ang nag-asikaso nito. Red flag number 5. May nakatirang tao sa property. May occupant o ibang taong nakatira sa property. Lalo na kung bibili ka ng bahay, unlat, or vacant looking property. Tanungin sino ang nakatira, may rental agreement ba? May permission ba sila? Kailangan sila aalis at kung kailangan ng legal process para sa vacant na property, dapat alam mo ito bago ka bumili dahil possible na ikaw ang maging bagong owner pero hindi mo naman agad magamit ang property. Red flag number 6. Problema sa access road. 6. Red flag. Walang malinaw na legal access papunta sa property. Ito ang madalas nakakalimutan ng buyer. Maganda nga ang lupa, mura nga ang presyo, pero paano ka pupunta roon? May road ba? Public road ba? Private road ba? May right of way ba? At documented ba ang access? Kaya kapag nag-site viewing, huwag lang tingnan ang mismong property. Tingnan mo rin ang daan papunta rito. Red flag number 7. May unpaid taxes, loans o encumbrances. 7. Red flag. May existing obligations o encumbrances ang property. Halimbawa, may mortgage, liens, adverse claim, unpaid real property tax, o ibang annotation sa title. Hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng bilhin ang property. Pero kailangan mong malaman kung ano ang obligation at kung sino ang responsible sa settlement bago matapos ang transaction. Kaya importante ang due diligence, huwag basta humingi ng presyo. Tignan ang buong financial at legal picture ng property. Red flag number 8. Ayaw magpa-verify ng documents. At ang pinaka-importante, ang red flag, ayaw kang payagang mag-verify. Kapag sinabi mong, pwede ba nating ipa-verify ang title? Pwede ba nating tingnan ang original documents? Pwede ba nating ipa-check ang proper government office? At ang sagot ay wag na trust me. Stop. Diyan kailangan mong mag-ingat. A legitimate transaction should allow reasonable verification and due diligence. Hindi masama ang pagiging maingat. Actually, bilang buyer, karapatan mong malaman kung ano talaga ang binibili mo. Bonus. 5 things na dapat mong i-check bago ka maglabas ng malaking pera. Tandaan itong 5 things. Number 1. Seller. I-verify kung sino talaga ang owner o authorized seller. Number 2. Title and documents. I-check ang authenticity at annotation. Number 3. Proper itself. Puntahan ang inspeksyonin ang personal. Number 4. Taxes and obligation. Alamin kung may unpaid taxes, mortgage, liens, or ibang obligation. Number 5. Contract. Basahin at intindihin ang contract bago pumirma at magbayad. At kung malaki ang halaga ng transaction, huwag mahiyang humingi ng tulong
sa licensed real estate professional at abogado, lalo na kung may legal concerns. Remember, buying a property is not just about finding a cheapest price. It is about finding a property that is legally safe, financially manageable, and suitable for your purpose. Kaya bago ka mag-excite sa magandang bahay o murang presyo, gawin muna ang due diligence dahil mas okay nang gumastos ng kaunti para sa verification ngayon kaysa gumastos ng million para ayusin ang problema sa future. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag ito follow, like, and share para mas marami pang inspiring property buyers ang matulungan natin. At kung may nakita kang property na gusto mong bilhin pero hindi mo alam kung ano ang dapat i-check, comment below property check. At gagawa tayo ng exact content tungkol sa step-by-step property due diligence. Ako ang inyong real estate sales professional at tandaan, ang property investment, huwag magmadali. Mag-verify muna bago magbayad. Kung gusto mo, pwede ko rin itong gawing mas engaging na content. This Albert, the PRC accredited. Thank you and God bless. Bye.